prayer, personal prayer, tsaka public prayer. Na po. Pero ano man po ang klase ng prayer, ito man po ay private. No, katulad sa yung quiet time or personal devotion. O ito man po ay public. Katulad mo nabanggit ko mga pananalangin natin, dapat ginagawa mo para sa Panginoong Diyos. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Hindi para sa tao. Ginagawa mo ng may pag-ibig. Kanino? Unang-una, para sa Diyos. At pangalawa, para sa ating kapwa, mga kapatid. No? So, ito ang dapat na pinakamataas nating motibo sa pananalangin. For the glory and love of God. Para sa kalwalhatian at pag-ibig. No? Para sa kalwalhatian ng Diyos at para sa pag-ibig sa Diyos, mga kapatid. Na po. Bilang mga mananampalataya, may purpose, may benepisyo. Kung tayo mga magulang, pag nag-utos, may purpose, di ba? May layunin, may benepisyo, pagpapala. Hindi ba lalo ang Diyos? At lalo na sa area ng prayer, mga kapatid. Lalo na, maraming pagpapala tayo matatanggap pag tayo po'y tunay pong nanalangin, mga kapatid. Talagang maraming benepisyo tayo makukuha. Makukuha mga kapatid? Kaya, pinapaalala tayo ngayong umagang ito. Talagang bumalik sa pananalangin. Talagang maglaan ng oras sa ating Diyos sa pamagitan ng pananalangin. Dumulog talaga sa Kanya. Napakadakila, napakahalaga ng pananalangin mga kapatid. Kung tayo dudulog sa ating Panginoon. No? Utos kasi ng Diyos. Ano? At sabi ng Biblia, mahirap bang sundin ang Kanyang utos? Mahirap po ba? Ano po? Mahirap po ba? Hindi naman daw mahirap sundin ang Kanyang utos, mga kapatid. No? Hindi daw mahirap sundin ang Kanyang utos. Ano po? Basahin natin yung 1 John. Prueba. Ang pag-ibig ay may katunayan. Di ba ba? Hindi pwede sa salita lamang, I love you, Lord. Di ba? Mahal kita, Panginoon. Pero paano mapapatunayan mahal mo ang Diyos? Sa pamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga utos. At isa na nga po doon ay sa area po ng pananalangin. Amen po mga kapatid? Sa area ng pananalangin. At ang lahat nga ng utos ng Diyos ay para sa ating ikabubuti, mga kapatid. Tandaan natin yun. Para sa ating ikabubuti. Na po? Para ma-remind tayo mga kapatid kasi alam ko, hindi madaling manalangin, bagaman napakasarap manalangin, ano? Pero ito ay ayaw ng diablo na ginagawa natin. Pero alam nyo, isipin natin ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos sa atin, pag-ibig natin sa Diyos, at ang mga benepisyo sa pagsunod sa Kanyang mga utos, at makikita natin ang pagkapala ng ating Diyos. Madadaig ang anumang pong hadlang sa bayaya ng ating Panginoon. Ano po? Okay? Sapagkat sa ating kabubuti nga po lahat, no? Batingin lang po natin yung ilang talata para ma-remind. Mas nauumang Diyos sa atin. Mga kapatid, tayo maglaan talaga ng oras sa Diyos, lalo na ngayong panahong ito, na mas masama ang panahon natin at mas nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon, o kaya huwag nawang mangyari yung pagharap natin sa Diyos sa pamagitan ng kamatayan. Di ba? It's a reality. Ang tao po ay pwedeng mamatay anumang oras, sa anumang lugar. Wala nakakaalam kung wala mamatay ang tao. Di ba? So, dapat natin sinasamantala yung panahon na maikli lamang. Dahil hindi natin alam kung kailan darating na ang Panginoon. Bagaman alam natin malapit na, pero hindi natin alam kung kailan mismo. Kaya nga hindi tayo nagseset ng date. Kamatayan ng tao rin, di ba? Wala nakakaalam. Pero kailangan handa tayo at mahanda tayo sa pamagitan ng pananalangin. Kung tayo lagi naglalaan ng oras sa ating Diyos. Di ba? Di ba napakasarap na dumating ang Panginoon o kaya ang kamatayan tayo nasa presensya ng Diyos na nanalangin? Naging pag-ugnayan sa Kanya. Tama po ba mga kapatid? Di ba? In the presence of God. No? Mga kapatid. Na po. Ano po ang sabi dyan mga kapatid? Na po? Sa pagiging Diyos niya, sa kanyang mga ginawa sa ating buhay, mga kapatid. At napakarami ng ginawa ng Diyos sa atin. Tama po ba? Kaya nga dapat meron tayong puso mapagpasalamat, mga kapatid. Ano man ang ating kalagayan? Na po, dumaan tayo sa bagyo. Literally, dumaan tayo sa bagyo itong week na to. Diba ba? Pero tingnan nyo, kahit dumaan ang bagyo, meron tayong may pagkapasalamat sa Diyos.
No? Baka may manaanod na bagay, gamit, di ba? Baka may nawala, pero yung buhay ka pa, iyon ay pagkapasalamat mo sa Diyos. Di ba ba? Maraming ay pagkapasalamat sa Diyos sa iba't ibang bagay, sa iba't ibang aspeto. Amen po ba? Pagkapalan natin ng Diyos, pasalamatan natin siya.